Today, I will remind you of the most beautiful message of all. 1 Corinthians 15 verse 1. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel. I preach to you which you received and on which you have taken your stand. So ang title ng aking session sa inyo ay Reminding You of the Gospel. Tamang-tama yung ating kanta, no? Your way is much better. What is the gospel? What is the gospel? What is this gospel? So makikita natin ito sa same verse. It is the gospel preached and received. Ito ay ang mabuting balita na inihayag at tinanggap. 1 Corinthians 15 verse 1, Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received. Kaya makikita natin dito na kailangang merong mag-preach at merong mag-receive. The gospel has to be preached and received. Kailangang may marinig upang may tanggapin. Kailangan may mag-share at ipaliwanag ang gospel. Bakit? Kasi binulag na ni Satan ang isipan ng ibang tao upang hindi maunawaan ang mensaheng ito. Kaya dapat merong magpaliwanag. Ito ang sabi ng 2 Corinthians 4 verse 4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Maliwanag. Si Satan binulag ang isipan. Kaya kailangan, if the gospel will be preached, kailangang maayos ang pagpapaliwanag. Kasi ang pinapaliwanagan ay bulag ang isipan. Kaya kailangang maliwanagan. Isipan na nag-aakalang hindi niya kailangan ng Diyos. Maraming isipan niyang inyong sesyeran, iba't ibang naging resulta na ng pagkabulag. Merong mga isipang nag-iisip na he can go on with his life and he doesn't need God. Maybe he will call a pastor to pray for him but not really give his life to the Lord, his maker. O kung kailangan man, o kung nag-iisip man siya na kailangan niya ng Diyos, ito naman ay isipang nag-aakalang kaya niyang pumunta ng langit sa pamamagitan ng paggawa niya ng kabutihan. Another, isipang binulag. Isipang or mind, isip na ang kaligtasan o salvation ay membership sa anumang grupo o relihiyon. Or association with certain personalities. Akala nila, pag nakadikit sila kung kanino mang leader o man of God, ay sila'y ligtas. Kaya kailangan may magpaliwanag ng gospel. Bakit? Binulag ng God of this age ang isipan ng mga tao upang hindi nila makita ang mensahe ng kaligtasan. So, ang una, what is this gospel? It is the gospel preach and receive. Ano pa? It is the gospel we stood for. 1 Corinthians 15 verse 1 again. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Okay. Pinreach sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Narinig ninyo. Pero hindi yun mananatiling narinig lang. You have to take a stand. Panindigan. Bakit? Kasi ang mabuting balita ng kaligtasan will always be under attack. Laging may susubok na nakawin yan. Baguhin ang isipan. Papaano? If you remember the parable of the sower, ito yung nasa Matthew, ang sower ay nagtanim at ang binhi ay nahulog sa tabi ng daan. At maya-maya, may ibon na dumating at kinain agad ang seed. It talks about Satan stealing at once the word that was preached to you.
Kaya ang sabi dito hold firmly to the word. Hawakan mo. Bakit? Meron di yung gusto magnakaw ng salita. Yung ba nakikinig, tutunog ang cellphone. Nakikinig ka, biglang maisip mo yung mga dapat mong gawin. At you have to really hold firmly to the word kasi merong gustong magnakaw niyan. Another na pangyayari is the sower sowed the seed sa batuhan. May konting soil pero maraming bato. So ano daw nangyari sa seed? Tumubo daw siya. Pero nung dumaan ang init, ang araw, namatay kaagad. Ano ito? Ito yung mga word na natanggap natin. Pero nung dumaan ang pagsubok, wala na si word, wala nang pakialam sa salitang natanggap. Sa halip na gamitin yung salita, wala na, naging emotional na uli. Itong si haring emosyon. Ano pa nangyari sa seed? Ang seed ay napatanim sa maraming dawag, weeds or thorns. At ano daw naman nangyari? Nung lumalaki na, sinakal na siya ng mga thorns o ng mga weeds. Ano daw naman yon? Yun ang mga cares of this world. Mga pagnanasa mo, gusto ko maka-abroad, gusto ko yumaman, gusto ko magnegosyo, gusto ko itong gawin, gusto ko ito. Ang dami-dami mong iniisip, mamaya yung word hindi na nakalago. Pero, meron din namang napatanim sa good soil. Ito yung mga people who hold firmly to the word. Hindi pinanakaw, hindi pinakuha. Kahit maraming mga nangyayari sa buhay niya, pinaghawakan niya ang salita at ginamit niya to. That is why, ang sabi, what is this gospel? It is the gospel that we stood for. Pinanindigan dahil merong gustong kumuha ng mensaheng yan sa'yo. Ano pa? It is the gospel by which we were saved. There is only one gospel. And this gospel is the gospel that we were saved. 1 Corinthians 15 verse 2. By this gospel, you are saved. Sa mensaheng ito, ikaw ay naligtas. If you hold firmly to the word I preach to you, otherwise, you have believed in vain. Ang mensahe ang magliligtas sa makakapakinig nito with one condition, you hold firmly to the word. Huwag mong hayaang manakaw ng kaaway. Huwag mong hayaang madominate ang seed ng mga pagsubok at alalahanin ng mundo. And letter D, ano itong gospel na to? It is the gospel that we must pass to others. 1 Corinthians 15 verse 3. Sunod-sunod lang yan. 1 Corinthians 15, 1, 2, and 3. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Okay. This gospel, this message, should not stop sa'yo o sa sino mang tumanggap nito. Di ba sabi ko sa inyo, this is a gospel that is preached and received. The gospel that you stood for. At itong gospel na ito, saves. At ang pinakamaganda at pinapaalala sa atin, this gospel must be passed to others. This message should not stop lang sa'yo. Yay! Ligtas ako, pumunta ko sa langit, bahala kayo sa inyong buhay. This message should be passed to others. At anong sabi dito? For what I received, I pass on to you as of first importance. Passing this gospel or pagsasabi ng gospel sa iba is of first importance. Kaya talaga yung soul winning and making disciple is the primary work of the Lord. First importance. Bakit? Because this gospel saves. Itong gospel na ito ay siyang nagliligtas. Kaya kailangan itong maipasa sa iba. At kahit pa ang gospel na ito ay magliligtas, hindi nito maililigtas ang iba kung hindi ito maiipasa sa kanila. At sino ang inutusan upang ipasa ito? Ikaw na nakatanggap ng gospel. Dahil yung hindi nakatanggap ng gospel ay hindi ito maiipasa dahil wala siyang tinanggap. Okay. We are in election time. And many are passionately campaigning for their candidates, believing that their candidates will save the country from poverty, brought about by corruption. Okay.
Christians, I am reminding you na meron kang mas mataas na layunin. Hindi mo lang ililigtas ang tao sa kahirapan, ililigtas mo ang tao sa walang hanggang kahirapan. And you only have one candidate. Isa lang. And they that will choose him will be saved and will have eternal life. His name is Jesus. Hindi ko kayo pinipigilang mga kampanya, ha? Okay lang yan, okay lang yan. Pero please, bawat isang post mo, kailangan at least may 10 post doon sa number 1 candidate natin, si Jesus. Huwag mong kakalimutan yon. Kasi sa panahong ito, ang bilis makalimot. Madadala ka ng emosyon. Ilang eleksyon ang dinaanan ko. Ilan na? Marami-rami na rin presidential election. Dinaanan ko rin ang martial law. Ano? So if you want to ask me, I can tell you. Kayong mga bata, dinaanan ko yung maraming eleksyon. Every time na maging eleksyon, it always saving the country. Pagkatapos itong eleksyon ito, maging eleksyon ulit sa 2028. And again, it will be saving the country. Anong ibig ko sabihin? Di ba ninyo napapansin na tayo binobola? Kaya Christian, please lang. Meron tayong ating layunin at mataas ito. Ang layunin natin ay hindi iligtas lamang ang bansa. Ang ating layunin, iligtas ang mga tao sa impyerno. Mas mataas yun. I believe that for one to be passionate, gospel sharer, yung maging passionate kang magpasa ng anything tungkol sa Diyos, ano? Lalo na yung message of salvation, he must be caught by the beauty of the gospel. Kailangang makita mo kagandahan ng gospel or else hindi mo nisi-share. Mas gusto mong pang i-share yung kung ano-anong nakita mo sa TikTok. Alam mo kung bakit? Hindi mo nakita kagandahan ng gospel. The gospel is so simple na sa kasimplihan ay hindi ka agad maunawaan. Okay? I attended a Christian church noon. When I was first year in college, doon ako nagsimula. I was introduced to a Christian church by my sister, si Ate Annie. I like it. Nagustuhan ko. Why? Because I felt the presence of the Holy Spirit. Something that I have never felt before. Something that I have never experienced before. That the Holy Spirit is real. Na nararamdaman ang kanyang presensya. I love it. Lagi akong umiiyak. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. I know the presence. But I don't know salvation that much. Umaattend ako, gusto ko maramdaman ng presensya. Yes, I prayed the sinner's prayer. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus, nagsisisi ako sa kasalanan ko, tinatanggap ko siya ang Diyos, Panginoon. I prayed that prayer. Usual, kasi laging ginagawa noon sa church na first kong na-attendan, ano? So, attend ako ng Sunday, attend ako ng midweek. So, 2 beses isang linggo, tinatanggap ko si Jesus. So, I believe, save ako noon. But it took a long time for me to understand what salvation is. It took a long time. Anong problema doon, pastor? Save ka na naman. Ito ang problema. Hindi natin maiipasa sa iba ang mensahe na hindi natin nauunawaan. Hindi ko nakita ang beauty ng gospel. Nakita ko ang beauty ng presence. But I didn't see the beauty of the gospel. Kaya naman, noong mga panahong yon, ang kaya ko lang gawin, mag-imbita sa church. Hindi ko kayang ipasa ang gospel. Remember, what is this gospel? This gospel must be passed to others. And it is of first importance. Pero hindi ko maipasa. Bakit? Hindi ko naunawaan eh.
Pero kaya ko mag-invite. Nakapag-invite ako. Mga kaklase ko, in-invite ko doon. Lahat kami, puntahan kami doon. Dami namin. Kaya kong gawin yon. Pero hindi ko kayang ipasa ang gospel. Because you cannot pass what you don't understand. Bakit hindi ko agad naunawaan? Dahil binulag ng kaaway ang aking isipan for a very long time. That is why I need to hear the gospel preached to me clearly and more often. Then, I needed a lot of renewing of my mind. And of course, the grace from my teacher, the Holy Spirit, to make me understand. Ang unawa ko noon sa faith o sa pananampalataya, pag tinanong ako kung ano ang faith ko, I thought faith is a religion. It's a faith to a religion. Kaya pag tinanong ako, anong faith mo? I will say my religion. Hindi ko alam na ang faith ay kay Kristo. And in what He did at the cross. Bakit? Binulag nga eh. Kaya pag tinanong ako noon kung anong faith ko, sinasabi ko ay name ng religion ko. Before. But the gospel that we receive and should pass to others is not religion. It is a message. 1 Corinthians 15 verse 3, listen, because this is the message. I told you a while ago, napaka-simple ng gospel, sa kasimplihan hindi maunawaan. Bakit? Because we have a tendency to complicate things. Lagi natin gustong pahirapin ng madali. The gospel that we receive and should be passed to others is a message. 1 Corinthians 15 verse 3, for what I receive, I pass on to you as of first importance. Na ano yon? That Christ died for our sins according to the scriptures. Yan lang ang gospel. That Christ died for our sins. I needed a lot of renewing of my mind. Bakit? Kahit pa naririnig ko na Jesus died for my sins and gave His righteousness to me at the cross, ay hindi mag-register sa mind ko kasi nakaprogram ang aking isipan. Nakaprograma ito. Yung ka naman for a very long time, yun ang alam, yun ang naririnig, yun ang ginagawa. Na ano? Ano ang nakaprogram sa isipan ko? I will be accepted by God if I will be a good person and a member of the right religion. Since bata yun ang sinabi. Nakaprogram yon. So ang automatic response ko sa message ng salvation, sa gospel, ang automatic response ko is to defend the faith. Quote unquote. Kasi nga noon, ang faith ko is not a message. Ang faith ko is a religion. At ang focus ng effort ko is to be a good person. Until this verse renewed my mind. Efeso chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Wow! All my efforts to be a good person, my good works, have nothing to do with my salvation. Ang aking pagpapakabait, ang aking pagpapakabuti, yung reputasyong iniingatan ko, yung pinapakita kong good image, has nothing to do sa aking pagpunta sa langit. No. Bakit? Dahil ang langit ay gift, biyaya, kaloob, regalo. Oh, paano ko babaguhin ang isipan ko? Ang tagal kong pinaniniwalaan yung aking dating paniwalaan. Babaguhin mo ng ganyan? Ang hirap. Ano? Ang pagpunta sa langit ay bigay lang? Wala akong gagawin? Ang hirap naman yan. Kaya I needed a lot of renewing of mind. Mahalagang malinaw kung ano ang tinanggap natin through Jesus para tama kung anong ipapatanggap natin sa iba. Tingnan ninyo ha. Kapatid, pare, tropa, tanggapin mo si Jesus at maliligtas ka.
Saan? Sa kahirapan. Mayaman na ako eh. Mababayadan ng utang mo. Wala naman akong utang eh. Mawawala lahat ng problema mo. Wala naman akong problema eh. Magkakaroon ka ng kapayapaan. May kapayapaan naman ako eh. Maliban nang dumating ka. Babait ka. Naku, sabi ng aking inay, akong pinakamabait sa aming magkakapatid. Alam mo ga, ang sharean mo'y iyon. Wag ako. May relihiyon ako. Anong gagawin mo? Paano mo sa sharean yan? Kailangang malinaw sa iyo kung anong tinanggap mo. Hindi ka tumanggap ng kayamanan, hindi ka tumanggap ng kagalingan. Hindi. Yun fringe benefits lang yun. Hindi yun ang tinanggap mo. Pero, merong isang malaking problema ang lahat ng tao na kapag sinabi mo sa kanila, wala silang magagawa kundi tanggapin yon. Ano yon? Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag narinig ninyo akong nag-evangelize sa mga services, mapapansin ninyo, hindi na ako umaalis sa hanay na ito. Ano yon? Lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kabanalang hinahanap ng Diyos. Bakit? Wala kasi silang may isagot. Sagot. Sabihin mo, ako'y walang kasalanan, ay siya ka. Nagkasala ka na ngayon. Ano ho? Kayabangan, kasinungalingan, pagmamataas, kung dami. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. At kapag sinabi mo yan, humanda ka. Kapartner mo si Holy Spirit. Bakit? Dahil ang role ni Holy Spirit is to convict the unbelievers of their sin. Pag sinabi mo yan, walang taong hindi tatanggapin na sila'y nagkasala. At the Holy Spirit is actively moving. Iko-convict niya. Oo nga, totoo yung sinasabi. Kino-confirm ko yun. Ayan o ngayon, papasok na sa Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat ay nagkasala. Lahat ay hiwalay sa Diyos. Lahat ay walang relasyon sa Diyos. Kapag hindi nakaalis sa katatayuan ito, everyone will be brought to a place without the presence of God. Bakit? Kasi itutuloy lang ang katatayuan o ang sitwasyon na hiwalay sa Diyos. Remember, for all have sinned and fall short of the glory of God, and the wages of sin is death. Pag sinabing death, it is separation from God. Yung kamatayang nakikita natin, physical na kamatayan, yan nga yung resulta lamang ng kasalanan. Pero ang tunay na resulta niyan, yung death na sinasabi ng Bible, is a person separated from God. At kapag kayong taong iyon, hindi nagawaan ng paraan ang problema ng kasalanan sa kanyang buhay, at siya inabutan ng physical na kamatayan, ano ang mangyayari? Itutuloy lamang ang kanyang sitwasyon nung siya nasa lupa na hiwalay sa Diyos. Kaya pupunta siya sa lugar na kung saan wala ang Diyos. Alam mo, God is everywhere. But God chose not to be there. Alam mo yung lugar na yon, kung ano? It is the place of torment. A place without hope. It is called hell. And it is forever. This is the destiny of everyone na may kasalanan. Kaya wag mong ipagwawalang bahala ito. Dahil kung sa lupa ay hiwalay na sa Diyos, don't expect na magkakasama kayo sa langit. Now, mas maunawaan natin ang gospel that saves. Balik tayo sa 1 Corinthians 15 verse 3. For what I received, I pass on to you as of first importance. Na ano? That Christ died for our sins according to the Scriptures. This is the message that we should pass to others. Maaaring di mo pag-gets, pero wag kang mag-alala. It's becoming more beautiful.
I saw a video clip of somebody, a very prominent person, na nagsasabi na hindi daw niya maunawaan at hindi daw niya matanggap na isang Diyos ay hahayaan ang sarili niya na mamatay sa cross at patayin ng mga tao lamang. And then he started belittling Jesus. He started insulting Jesus. Sabi niya, napakahina naman. Ba't hindi niya tinawag ang mga anghel? He was insulting Jesus. When I was hearing that, ako'y medyo, Pero you know what? Hindi lang siya yon. Siya lang ang malakas ng loob na mag-blaspheme, ano? Pero so many people are like that. Bakit nga ba hinayaan ng Diyos na ipako si Jesus sa cross? Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hinayaan ng Diyos si Jesus ipako sa cross kasi si Jesus ang kabayaran sa ating mga kasalanan. At para ang kabayaran ay maging makatarungan, for the payment to be just, these are the conditions. Una, dahil ang nagkasala ay tao, kailangang tao rin ang magbabayad ng kasalanan. Another condition, bilang pagsaalang-alang sa luwalhati ng pinagkasalaan ng Diyos, kailangang ang kabayaran ay kapantay ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Dugo ng taong walang kasalanan. Walang taong qualified magbayad kasi lahat ay may kasalanan. Lahat ay nanggaling kay Adan. Pagkaanak pa lang natin, may bahid na agad ng kasalanan. Kaya yung bata, wag mong turuan, mamaya nagsisinungaling. Sinong nagturo sa iyo? Wala. Bakit? Lumabas lang. Dahil dumaloy galing kay Adan. Doom ang tao to pay for their own sin. Dahil walang taong magbabayad ng kasalanan na pwedeng magbayad dahil lahat ay may kasalanan, doom ang tao. And here is the beauty of the gospel. Hindi tayo maiwan ng Diyos sa katatayuang may kasalanan na magre-resulta sa walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya. Kaya sinugon ng Diyos ang kaisa-isahan niyang anak sa lupa upang magkatawang tao at bayadan ang ating kasalanan. Narinig niyo ito ilang beses na John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Siya si Jesus. Alam mo ba ang tawag sa Kanya? Siya ang pangalawang Adan. Ano bang pagkakaiba ni Jesus? Ang huling Adan o pangalawang Adan sa naunang Adan. Sabi ko sa inyo, lahat ng taong ipinanganak ay may kasalanan na bakit? Kasi nanggaling kay Adan. Adam represented the whole humanity. Yung kasalanan ni Adan dumaloy sa lahat ng tao, kaya nire-represent ni Adan ang lahat ng tao. Ang second Adam, si Jesus, represented a different race. Listen. 1 Corinthians 15:45. So it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. The spiritual, verse 46, did not come first, but the natural, and after that, the spiritual. Verse 47, the first man was of the dust of the earth, the second man is of heaven. Hear ye. Paano nilikha ang unang Adan? Nilikha ng Diyos ang lupa. Then, kumuha ang Diyos ng putik, hinugisan niya ang putik, hiningahan
at naging buhay na kaluluwa. Tinawag siyang Adan. Bakit? Ano bang meaning ng Adan sa Hebrew? Son of the red earth. Anak ng lupang pula. Si Adan ay galing sa lupa. Bago siya binigyan ng espiritu. Anong ibig sabihin? Bago mangyari ito, wala pang Adan. That was the first time na nag-exist si Adan. Noong ang Diyos ay kumuha ng putik at hiningahan siya at naging buhay na kaluluwa, birthday ni Adan. Noong nagkasala si Adan, sinumpa ng Diyos ang lupa. The land was subjected to death and decay since then. At dahil si Adan ay galing sa lupa, kasama si Adan sa sinumpa. Kasama rin lahat ang mga tao, kahit ipapanganak pa lang, kasi galing lahat ng tao kay Adan. Kitang-kita ito sa kilos ng virus, ng COVID-19. Alam ba ninyo kung bakit may mga bakunang mataas daw yung panlaban, mahina panlaban, and then mamaya may dumating na Delta variant, at okay. Alam niyo kung bakit? Dahil si virus ay nagmutate. Ano ibig sabihin na nagmutate? Nag-iiba ng anyo. Alam na ng katawan, tinuruan ng immune system how to fight the virus. Ganito ha, immune system. Suntukin mo ang virus, i-uppercut mo, pak! Suntukin mo, jab-jab muna, at mamaya talo ang virus. Okay. Ay nung nalaman ng virus na marunong na ang katawang lumaban sa kanya, alam mo ang ginawa ng virus? Nag-iba ng anyo. Hindi natamaan ngayon ng suntok, hindi natamaan. Bakit? Gusto ring mabuhay ng virus. Alam niyo kung ano yon? Yun yung sumpa. Yun yung sumpa. Kumikilos sa lupa. Bakit? Kasi sinumpa ang lupa nung nagkasala si Adan. Now, paano naman lumabas ang pangalawang Adan? Paano lumabas? Ang pangalawang Adan, si Jesus yun ha. Hindi siya nilikha. He was already existing even before the beginning. Ito sabi ng John 1:1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. And verse 14, naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Wow! In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among men. Ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos, at ang Diyos ay nagkatawang tao at nanirahan kasama ng tao. Yan ang pangalawang Adam. Hindi siya galing sa lupa. Siya'y tagalangit. Bago nagkatawang tao si Jesus, nag-i-exist na siya. Imagine the glory hidden inside that physical baby or body. I mean, it's the life-giving spirit. Alam mo ba nung nagkasala si Adan? Ganda nga nito eh. Nangako na agad ang Diyos na ipapadala niya si Jesus. Yes, unang salpukan pa lamang. Listen to this. God was talking to the serpent na nag-tempt kay Adan at kay Eva. Genesis 3:15. And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Ito ang sumpa sa serpent, kay Satan. Magtatayo ako ng away sa pagitan ninyo. Kaya yung hindi pa alam ha, kaaway natin si Satanas. Baka hindi nyo alam. Kaya pag may nagsabi akong kaaway, si Satanas yun. At ang sabi ng Panginoon, yung anak ng babae ni Eva will strike your head. That's fatal. But you will bruise or strike his heel. Yun rin sasaktan ng kanyang paa. That was a prophecy. Alam na agad ng Diyos ang kanyang gagawin. Ipinangako na agad si Jesus. Satanas, nakaisa ka, akala mo ha? Pero hindi. May lalabas. Anak ng tao. Anak ng tao, anak ng woman, anak ni Eva. Na siyang pupugot ng ulo mo.
Kaya kasimula no, nagbantay na si Satanas. Pag may nadating na medyo matindi-tindi, sabi ni Satanas, yan na ba? Yan na ba si Moses ba? Bakit? Naghati ng dagat na pula. Teka, tingnan ninyo kung yan na. Alay, hindi. Bakit? Namatay din Hindi yan. Dumating si David. Si David ba? King David ang tawag dyan Bantay ni Satanas kung sino. Sino yung pinangako yun? Dahil alam ni Satanas na may pinangako. Pero sabi ni Satanas, hindi niya ma-compute Hindi pwede Because the land was cursed, subject to death and decay. Lahat ng tao ay galing sa lupa. Walang pwedeng lumaban sa akin. Bakit? Kasi under ko ang tao. Ibinigay ni Adan at ni Eva sa akin ng otoridad. Sino lalaban sa akin? Hindi ko makompute yang sinabi ng Diyos na yan. Kasi si Satanas, nagbabasa rin ng Bible Pero tingnan ninyo, the beauty of the gospel. The prophecy ay tao ang tatalo kay Satanas. The prophecy is tao. Pero alam ni Satanas, walang pwede. Lahat may bahid ng kasalanan. Lahat yan ay Adan. Pero hindi niya nakikita ay kung ano ang kayang gawin ng Diyos Ama. Anong extent ang kayang gawin ng Diyos Ama upang iligtas ang kanyang mga nilalang. Para maging tao si Jesus, kailangan niyang magkaroon ng katawang lupa tulad ng sa atin. Na mangyayari lang kung ipapanganak siya ng tao. At nangyari ang Pasko. Matthew 1:20. Sino may sabi sa inyong, at lumabas si Jose Marichan? Hindi. Matthew 1:20. An angel of the Lord appeared to him, talking to Joseph in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. Do not be because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Joseph, alam naman yung istorya Joseph, wag mong iiwan si Mary Kasi yung nasa sinapupunan niyang bata, yun ay nabuo dahil sa banal na Espiritu. Kailangang magkaroon ng katawang lupa ni Jesus, kaya siya ay ipinanganak ni Maria, the virgin birth. Matthew 1:21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Jesus was 100% God and 100% man. The name Jesus means salvation. Kung kanina ang Adam means son of the red earth, Jesus means salvation. Lucas 19 verse 10, for the Son of Man. Kaya pag may naririnig kayo lagi o nababasa sa Bible, the Son of Man, talking about Jesus, matuwa kayo. Napakahirap noon para ma-consider siyang tao. Ang hirap, ang tindi ng ginawa ng Diyos, hindi na-compute, hindi naisip ni Satanas. Walang nakaisip na tao, walang nag-iisip na gayon ang mangyayari. At alam mo ba na kung alam ni Satanas na gayon, kaya papatayin si Jesus? Kaya niya pinatay si Jesus dahil ang akala niya si Jesus ay anak ni Adan, anak ng tao lang. Hindi niya alam, si Jesus, Satanas, si Jesus di mo kilala. Hindi siya galing sa lupa. Galing siya sa langit. Lucas 9 verse 10, for the Son of Man came to seek and save those who are lost. He's called the Son of Man. Mas idinidiin pangalagi yung Son of Man Idinidiin lagi yon. Bakit? Kailangan yun. Kailangan siyang maging Son of Man. Why? Because He will represent the human race. Kung sa unang Adan, nagkasala lahat ng tao, sa pangalawang Adan, ililigtas niya ang lahat ng tao na sasampalataya sa Kanya. Bago bayadan ni Jesus ang ating kasalanan, nanalangin siya. Matthew 26 verse 39, my Father, if it is possible, may the cup be taken from me. Kung pwede lang po, wag na akong dumaan dito, pero Father,
not as I will, but as you will. Hiningi ng Panginoong Hesus yun eh. Pero this is the question. Babalik ako upang sagutin yung tanong noong prominent person na yon na nagtataka at kino-question kung bakit si Jesus ay namatay. Bakit niya hinayaang patayin ang kanyang sarili? This is the answer. Bakit hinayaan ng Diyos na siya mapako sa cross? Pinabayaan ng Diyos si Jesus na mamatay sa cross kasi ayaw niyang pabayaan tayo. Romans 6:23, sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Free. Huwag kang mag-effort, huwag mong pagpaguran, huwag mong bayadan. It is free. Ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nung ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, pinabababa siya sa cross. Pinabababa siya. Maraming nangiinsulto sa Kanya eh. Kaya kung may nangiinsulto ngayon sa Panginoong Jesus, hindi na bago yun. Nanggaya na sila. Ay bulag nga ang isipan eh. At huwag kayong magagalit sa kanila. Mahabag kayo. Katulad ng Panginoong Jesus who came to save the lost. Kasi nung una, yun ang aking first reaction eh. Gusto kong sobra naman to. Pero naisip ko, no. Ganito talagang tao. At matagal na itong ginagawa ng tao. Kasi nung ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, pinabababa rin siya. Ito ang sabi ng Mark 15, verse 29 and 30. Siya'y nilait ng mga nadaraan na umiiling at sinasabi, ang gigiba sa templo at magtatayo nito sa loob ng 3 araw. Verse 30, iligtas mo ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Nangiinsulto. Hindi lang makasagot ang Diyos. Hindi lang makasagot ang Panginoong Jesus. Hindi nyo naunawaan. Kung bababa ako, kayong ipapako dito. Kung bababa ako, kayo ang magbabayad ng kasalanan ninyo. Kung bababa ako, walang magliligtas sa inyo. Mapapalayo na kayo sa ama ng walang hanggan. Nanatili si Jesus sa cross upang huwag manatili ang kasalanan sa atin. Mark 15:31, gayon din naman ang mga punong pari, kasama ng mga eskriba, ay nilibak siya na sinasabi sa isa't isa, iniligtas niyang iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi niyo naunawaan. Kung ililigtas ko ang sarili ko, hindi ko kayo mailigtas. At nanatili si Jesus sa cross upang wag manatili ang kasalanan sa atin. Mark 15:32. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at paniwalaan. At tinuya rin siya ng mga kasama niyang nakapako sa krus. Hindi lang pala yung mga nadaan ang nangiinsulto, hindi lang pala yung mga prominenteng eskriba at mga punong pari ang nangiinsulto, pati yung mga nakapako din sa krus. Nakisama rin sa pangiinsulto sa Panginoong Yesus. Na sinasabing, baba, at nang makita namin, kung ikaw nga ba ang Kristo, di ninyo naunawaan. Mas makikita ninyo at mas paniniwalaan ninyo na ako ang Kristo kapag hindi ako bumaba at kapag ako ay namatay. Bakit? Kasi makikita ninyo, pagka-3 araw, mabubuhay ako. The beauty of the gospel. The only gospel that saves. Na ano yun? Na si Kristo ay namatay upang bayaran ang ating kasalanan. Wala nang iba pang gospel. That's the biggest problem of humanity. What is it? That we are born sinners. Destined to hell. But in that one dot
in the line of history, Jesus came. Ibinigay ng Diyos sa mga kaisa-isahan niyang anak upang ang kung sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi na mamatay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto ko lang idagdag, kasi sabi noong prominent person na nagsabi, ba't hindi siya tumawag ng anghel kung talagang siya'y Diyos? Actually, sinabi pa niya pagkatapos noon, merong pinuri siyang ibang Diyos eh. Ba't hindi siya tumawag ng anghel? Gusto kong sabihin sa kanya, siyempre hindi naman ako makakasagot sa video clip. Ano? Gusto kong sabihin, nasagot na yan. Kaya hindi niya tinawag ang mga anghel is for this very reason. Kasi sinasagip niya tayo. Noong ipagtatanggol ni Peter si Jesus sa mga dadakip sa kanya, nirebuke siya ni Jesus. At ano sabi ni Jesus? Matthew 26 verse 53 and 54. Do you think I cannot call on my Father and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Hindi mo ba alam na kaya kong tumawag sa Ama at isang tawag ko lamang siya magpapadala ng 12 legion of angels? And verse 54 says, but how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way? Pero, paano magaganap ang nakasulat na ito'y magaganap sa ganitong paraan? Yes, nakasulat na. Kauna-unahan pa'y nakasulat na. Ipapanganak ang tagapagligtas. Mamamatay siya sa pagpapako sa krus. Nakasulat na. Isinulat yun nung panahong hindi pa nila alam na ang pagpapako sa krus ay ginagawa. Nakasulat na. Anong ibig sabihin? Ang kaligtasan ay planado, nakasulat na. Ikaw ay nakasulat na ikaw ay maliligtas. You were destined to be saved. Kaya ako'y nananampalataya, ang iniligtas ng Panginoon ay mananatiling ligtas hanggang wakas. Bakit? Dahil ikaw ay nakasulat. Kung nagawa na ng Diyos na bumaba sa lupa galing sa langit, ano pa ang mahirap? Ano pang mahirap? Kung inabot ng Diyos ang lupa, yan pa namang mahal sa buhay mo, hindi maabot ng Diyos. Yan pa namang asawa mo, hindi maabot ng Diyos. Pastor, hindi mo nakikilala ang asawa ko, napakalayo niya sa Diyos. Kaya dumating ang Panginoong Jesus to seek and to save those who are lost. Ano pa? Hindi mo mapapansin. Hindi ka iniwan. Hindi iniwan ng Diyos ang tao. Hindi niya iniwan. So ano po ibig sabihin? Kung nakita mo ang katangian ng Diyos na hindi siya nangiiwan, I will never leave you nor forsake you, humanda ka. Siguradong magaganap ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi nakasulat din. Nakasulat din na maganda ang plano ko sa iyo. Maganda. Ito'y para sa iyong kabutihan, hindi sa ikasasama upang bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan. Nakasulat. So, anong mangyayari? Anong ibig sabihin? Then, magaganap. Bakit? Nakasulat. Church, you heard the most beautiful message. Narinig ninyo ang pinakamagandang message sa lahat. Now, it is your role to pass it to others. May kasalanan ka. Ang kasalanan, ang bunga niya ay pagkahiwalay sa Diyos. Kahit nga ngayon, naramdaman mong hiwalay ka eh. Kaya lagi kang lumalapit eh. So, anong gagawin mo? Wala kang magagawa. Pero huwag kang mag-alala, ang Diyos may ginawa. Binigay niya ang kaisa-isahan niyang anak upang mamatay para sa iyo. Si Jesus ay namatay para sa iyo para bayadan ang kasalanan mo. Tanggapin mo siya. Panampalatayanan mo siya. Ang aking ipinapakilala sa iyo is the person of Jesus. Yan ang gagawin mo. Pass the gospel to others. Pwede ba? Palakpakan mo ang iyong Savior. Come on.
sabihin mo, ako ay na kay Kristo. Ako ay na kay Kristo. Alam mo ba, pag sinabi mo yon, kung ano sinasabi mo, ikaw ay niligtas ni Kristo dahil nirepresent ka ni Kristo sa cross. Hindi ikaw ang napako sa cross. Pero nung si Jesus ay napako sa cross, nire-represent ka niya. Ikaw yon. Katulad ng unang Adan, noong siya'y nagkasala, parang nirepresent niya ang tao. Kaya kailangan dumating ang pangalawang Adan to represent those people that will believe in Jesus. Ikaw yon, ikaw yon. Kaya ngayon, huwag ka na magpapalinlang sa kaaway dahil iba ka na. Hindi ka sa kanya. Hindi ka anak ng kaaway. Hindi ka anak ni Adan. Not anymore. Anak ka ng Diyos dahil kay Kristo. Ang katuwiran mo ay hindi dahil sa iyo mga mabubuting gawa. Ang katuwiran mo ay dahil tinanggap mo ang mabuting Diyos. Ang katuwiran mo upang humarap sama ay dahil si Jesus ay nasa iyo at ikaw ay na kay Jesus. Yon ang katuwiran mo. Kaya paglapit mo sama, sasabihin mo, My Father, My Father, My Father. At dahil anak ka ng Diyos, dahil nanampalataya ka kay Jesus, si Jesus ang kaisa-isahang anak ng Diyos. Ikaw ay nanampalataya kay Jesus, ikaw ay napa kay Jesus. At dahil doon, ikaw man ay naging anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos dahil ikaw ay mabait. Hindi ka anak ng Diyos dahil ikaw ay member ng kung anumang organisasyon. Anak ka ng Diyos dahil ikaw ay na kay Jesus. Dahil tinanggap mo si Jesus. Kaya pag tinanong ka, anong pananampalataya mo? Huwag mong sasabihin, Jesus the Anointed One Church. Ang sasabihin mo, ito ang pananampalataya ko. Si Jesus ay namatay para sa akin, binayadan ng kasalanan ko, at dahil doon, ako'y matuwid sa harapan ng Diyos, anak ako ng Diyos, yan ang pananampalataya ko. Kaya naman, lalabas ka sa lugar na ito, na alam mo kung sino ka. Hindi ka talunang Kristiyano. Hindi ka nagkakasalang Kristiyano. Ano ka? Ikaw ay matuwid na Kristiyano na pinatawad ng Diyos. Hindi ka mapapalayo sama. Hindi ka mapapalayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang pumili sa iyo. Hindi mo siya pinili. Ang Diyos ang pumili sa iyo. He first chose you. Kaya ano ang ibig sabihin na yan? The more ka ngayong maglilingkod sa Kanya, the more ngayong mas madami kang magagawa para sa Kanya, ganan ang tumanggap ng biyaya. Ganan ang tumanggap ng biyaya. So, I just want to end this service with a very long clap of praise and worship to our living God,
to our Savior, to our Redeemer, to the Messiah, to the only begotten Son of God, to Him who died on the cross. To you we give the praise. To you we give the glory. To you we give the thanks. Jesus. 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 Oh, Father God, hayaan po ninyo na laging dala namin ang gospel that we are going to pass to others because this is of first importance. Biyayahan mo kami, Panginoon, sapagkat ang dala namin ay ang mensahe ng kaligtasan. Ang dala namin si Jesus at maipasa namin ito sa marami. Biyayaan mo kaming magawa yon. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen.